Amen. Pumalakpak naman po sa Panginoon ng lahat na nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Isa na naman pong bagong linggo upang, sorry, matuto ng salita ng Diyos. Ayan. Ngayon pong buwan, meron po tayong 5 Sundays. No? So, extended ang ating pag-aaral. Last week po, tinuro po ni Pastor PJ. Siya po yung nag-start ng ating series or ng ating tema patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Itutuloy po natin yan hanggang 5th Sunday po. Ayan. Sino po nakakaalam ng buwan ng anniversary ng JCOD? Anong buwan? June. June po talaga yan. June. And yun din po yung panahon na nakakilala ko sa Panginoon. June. Ngayon po, may mga pangyayari. Ginawa po natin yung December. Parang kung kailan natin nare-renew yung SEC. Ginawang December, naging January. Hanggang tumagal siya ng December. Yung every, parang year-end, meron tayong Thanksgiving. Pero binalik po natin ngayong June. So March, April, May, June. April, May, June. So, 3 months na lang. May good news po ako sa inyo. Okay lang ba sabihin niyo, pag sabi ko, may good news ako sa inyo, sabihin niyo, ano po yun? Okay lang? Okay. May good news ako sa inyo, guys! Okay, sabihin niyo sa inyo yung good news. Ito yung good news. Sa June, magkakaroon tayong celebration. Pero iba yung celebration na gagawin natin. So, magkakaroon tayo ng anniversary, pero pag sama-sama natin doon, lahat tayo dadalo pero hindi lang tayo attendee. Kasi, ang gagawin po natin sa biyaya ng Panginoon sa June is krusada. Dito sa covered court. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Krusada po yan. So kung matatandaan niyo po yung ginawa natin netong November 2 or November 3 last year, humayo po yung mga Bible School students sa buong Pladway po hanggang Manila East. Mula Manila East hanggang dulo, bawat block may toka for 3 to 5 blocks. Yan po yung mga sinesyaran namin. Umpisa pa lang po yun. Kasi po, bawat member po ng JCOD gagamitin ng Lord para mag-minister sa araw na yon. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Panginoon. For that very big thing and amazing thing na gagawin ng Panginoon, kailangan po natin mag-ready. No? So expect nyo po, samahan nyo po kami, mag-pray at hingin po namin yung commitment nyo na maging bahagi po nito. Amen po ba? Sino pong willing? Ayan, medyo magdaragdag tayo ng programa and all para po i-ready yung mga lingkod ng Diyos na gagamitin sa araw at sa oras na yon. Also po, kaya po inumpisahan na rin yung sa pag-send ng devotion. Sino na bless sa mga devotion? Amen? Amen po ba? Ayan. Yan, gagawin po natin yan sa buong church na po, yung program po natin ng daily devotion. Gagawin na po natin yan. I-communicate na po yun sa lahat para pare-pares po tayo ng binabasa. Okay. And also, punta na ako sa announcement. Inaasahan ko rin po sana na makasama po tayo sa ating, next month na po yan, yung ating baptism, no, and outreach. Outing ng JCOD Church. Ayan. Anyway, inuna nakita ko yung JV sa announcement Sige po, maaari po bang tumayo ang bawat isa? At tayo po ay... Ayan. Makibukas po sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Ito'y matatagpuan sa Aklat ni Marcos, hindi junior. Okay. Chapter 2, verse 1 to 12. Amen? Nakita na po? Amen. Okay. Tayo po'y sama-samang bumasa. Sabayang pagbasa po tayo, 12 verses ito. Ready? Read. Bumalik si Jesus sa Capernaum
kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Napakaraming tao at halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Nag-isip, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Di ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ngunit upang sinabi niya sa paralitiko, buhatin itiko, habang nakatingin ang lahat. Ang lahat ng naroon ay namangha. May hindi pa kami nakakita ng ganito. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y dumalangin sa kanya. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na to sapagkat minsan pa may pagkakataon po kami na makapag-feast on your word. We are here to celebrate your goodness. We are here, Panginoon, to fellowship with one another, and we are here, most especially, Panginoon, to grow in your truths. Kaya sa oras na to, in the name of Jesus, Panginoon, ano man yung maaaring hadlang upang kami po'y lumago at mataniman ng aming mga puso ng binhi na iyong salita, ito po'y aming winawaksi. Inihingi po namin ng tawad sa aming mga kasalanan. Hinahanda po namin ang aming puso't isipan. Ikaw lamang po ang focus namin sa oras na ito. Kaya nga po, Diyos, malaya pong kumilos ang iyong banal na spirito. Ito'y magtanim, ito'y magdilig na sa gayon ang iyong mga salita na aming mapapakinggan ay tumubong malagong-malago sa aming mga puso. Marami po salamat, amin Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo po ang bawat isa na pumapalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pag-aaralan po natin sa umagang ito ang patungkol sa kabutihan at pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Ang title po, The Goodness and Godness of Jesus. Ang ating focus ay makita kung paano nga ba dinemonstrate or kung paano ipinamalas ng Panginoong Hesus ang kanyang kabutihan at pagka-Diyos sa istorya na to. This is really amazing po. Itong verse po na ito naglalaman ng katangian ng Diyos. At yung mga katangiang yon makikita kay Jesus. Pag-uusapan natin po yan maya-maya. At ang word focus din po natin, paano tayo makaka-relate sa mga tauhan sa kwento na ito? Sa paralitiko at sa kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin po, habang nag-aaral tayo ngayon, lagi niyong isaisip, ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang kabutihan at tungkol sa kanyang pagka-Diyos? Yun lagi yung tutumbukin natin. At paano ba ako makaka-relate sa mga tauhan sa kwento na ito? So dadalhin ko po, pag-usapan po natin ngayon, ano ba yung nangyari nung panahon na ito? So, sa Mark chapter 2, mababasa natin na nagkakatipon doon ang napakaraming tao. Ito po yung panahon, makikita nyo, Mark chapter 2 pa lang. No? Pero kung titignan nyo po sa Bible nyo, meron na siyang at least 4 to 5 na miracles na ginawa. Nung time po na ito, sikat na po ang Panginoong Hesus. Hinahabol-habol na siya, hinahanap-hanap na siya ng mga tao. Pero si Jesus, anong ugali niya? Tataka siya dyan. Ayaw niya ng interview. Mag-i-slip away siya upang manalangin. Or lalayo siya sa mga tao, ang pagitan nila, yung bangka, pangpang sa kayong mga tao. Ganyan ginagawa ng Panginoong Hesus. Actually, maraming miracles sa ginawa ang Panginoong Hesus dito. Ang gustong gawin ng mga tao, ikulong na lang siya sa lugar na yon. Tapos dadalhin na lang doon yung mga taong may sakit, makikinig na lang sila na makikinig. Ganun na yung gusto nila.
ayaw na nilang paalisin si Jesus sa lugar na ito. Ngayon, si Jesus, meron siyang pinagaling na kitongin. Ang sabi niya sa kitongin, ang gagawin mo, hindi ka magdadaldal tungkol kung sino ang nagpagaling sa'yo. Ang gagawin mo ay pupunta ka kay Moises, papasuri ka. Papacheck mo talaga kung magaling ka na sa kakamaghandog sa Diyos. Ayon sa kaugalian or ayon sa utos ni Moises sa Leviticus. Pero pinagaling na to, may kita nyo sa chapter 1, no? Verse 44, no? Itong pinagaling na to, sa verse 45, ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang pinamalita ang nangyari sa kanya. Ayun na nga. Hindi niya ginawa yung pinapagawa ni Jesus. Dahil dito, hindi na nga nakapasok sa bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Nagtatago si Jesus, pero malakas yung radar po ng mga taong to. Ngayon, nabalitaan nila na si Jesus pumirme sa isang bahay sa Capernaum. Saan po ito? Possible po ito sa bahay po ito nila Pedro or nila Juan kasi taga-Capernaum po sila. Diyan po yung bayan nila. Sila po yung mangingisda, no, sa Galilea, sa bayan ng Capernaum. So possible na nagstay nga si Jesus dito possible sa bahay ni Pedro, no? At kumalat nga ang balitang siya'y nasa bahay. Verse 2, nagkakatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. So, napakaraming tao po. Daig pa yung mga meeting de avance. No? Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. So, ang purpose si Jesus, kaya siya nandun, is para mangaral lang. Kung mapapansin nyo po, yung mga unang ginawa ni Jesus, magpagaling, magpalayas ng mga demonyo, pero this time around, mangangaral lang siya. Parang ito po, imaginein natin yung nangangaral siya ng the Beatitudes. Sa Matthew chapter 5, mapalad ang mga mababang loob sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Nangangaral lang siya. Yun ang purpose niya, mangaral. No? Pero sa panahon na ito, merong nangyaring disruption. Sa halip na teaching, mukhang may gagawing demonstration. Ulitin ko, a usual teaching becomes a demonstration of the goodness and godness of Jesus. Hindi natin alam kung ano yung mismong tinuturo dito ng Panginoong Hesus. Wala siyang sinabi rito ng mga katuruan. POV po ito ng nagsulat. POV po ito ni Marcos or nung mga yung mga witnesses nung panahon na iyon. So a usual teaching becomes a demonstration of the goodness and godness of Jesus. Sapagkat habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Tignan natin kung gaano katindi yung disruption na ginawa nila. Ito na, binakbak nila. Kasi sobrang dami ng tao, di nila may daan yung kanilang paralitiko. Kasi nakasakay po yan sa isang higaan. Tela po itong higaan na to. 4 na tao po yung collapsible po eh. Ang tawag diyan sa pinagraratayan niya, pinaghigaan. No? Binakbak nila ang bubong sa tapat niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Kasi po sa Israel, meron po talaga silang taas. Pero yung taas nila usually mga mga sampayan, patuyuan ng mga kung ano mang pagkain, stock nila ng mga gamit. Diyan po sila nag-i-stock sa taas. So may bubong po talaga sila. And yung bubong nila, hindi po kagaya ng bubong natin. No, na yero, hindi rin po siya slab na ganito. Papakita ko po sa inyo itsura later. Okay? So nagkaroon ng disruption. Isipin nyo, nag-uusap tayo rito, nakapokus kayo sa akin, nakikinig kayo sa akin, tapos biglang may magbubutas ng bubong dyan. Agaw attention po talaga yan. So, yung usual na teaching, naging demonstration ng kabutihan ng Panginoon. Ngayon, tignan po natin yung mga characters dito sa story. Una po ang Panginoong Hesus. Siya po ay nag-demonstrate ng kanyang kabutihan or ng kanyang pagka-Diyos. Nandiyan din po yung paralitiko. Ang paralitiko naman po ay recipient. Tignan nga po natin sa next. Ang paralitiko naman po ay recipient ng healing and forgiveness of sin. No? Yan yung mga characters po sa story natin.
yung mga kaibigan ng paralitiko, sila naman po yung nagpakita, ang sabi ni Jesus, dahil nakita nyo yung napakalaking pananampalataya ng mga kaibigan na itong paralitiko, ayun nga. So, ito po yung mga magkakaibigan na nagpakita ng dakilang pananampalataya or malaking pananampalataya. Scribes. Ito po yung mga skriba. Ang mga skriba po, mga kapatid, sila po yung higit po silang matindi kaysa sa mga Pariseyo. Madalas po kasi nating mabasa or mapakinggan Pariseyo, sila yung tumutuligsa. Ang Pariseyo lang po ay organisasyon or grupo ng mga set ng paniniwala. Pero ang skriba, sobrang rare po ng mga skriba. Hindi lahat ng Pariseyo skriba. Ibig sabihin, itong mga skriba na to, nag-aral sila mula pagkabata nila hanggang pagtanda para maging taga-transcribe ng law, taga-sulat sila, una sa lahat. Ikalawa, mga lawyer sila. Sila expert sa batas. Sila yung nilalapitan ng mga pinuno. Ano ba yung sinasabi tungkol sa kasulatan na ito? Expert po sila. Masabi ko sila yung mga mambabatas, pero hindi kasing ng mga mambabatas ngayon. Ito talaga mga lawyer talaga to. Like, ito talaga profession nila. No? So, matitindi po ito. And ikalimang karakter po natin dito, mga tauhan, is yung audiences or yung mga listeners na naging witness ng story. Talon po tayo ngayon sa kung paano po pinakita ng Panginoong Isus yung kanyang pagka-Diyos. Yung next slide tayo, ate. Godness, the godness of Jesus. The godness of Jesus. Meron pong at least 6 attributes ang Diyos. Actually, 3 yung minimum. May at least 3 attributes ang Diyos. Pag sinabing attributes, ito yung katangian ng Diyos na hindi pwedeng mapunta sa ibang tao. Clear po ba? Pag sinabing attributes, ito yung katangian ng Diyos na hindi pwedeng mapunta sa ibang tao or sa isang tao. Pag si Andrew meron ng gantong katangian, mag-alay na kayo ng milk tea kay Andrew. Kasi itong mga katangian na to, ito yung katangian ng Diyos. Ready na ba kayo? Okay. Una pong katangian dyan is yung tinatawag na omnipotence or omnipotent. Pag sinabing omnipotent, ang ibig sabihin, ang word pala po na omni, Latin word po, ang ibig sabihin ng omni ay infinite. Infinite, yan po ibig sabihin. Walang hanggan. So pag dinugtong yung omni, tapos yung potent, ibig sabihin ng potent, kapangyarihan. No, pag yung gamot is potent, ibig sabihin makapangyarihan yung gamot. Potent yung kape, black coffee yan, di ka talaga makakatulog. So, omni plus potent, ibig sabihin, walang hanggang kapangyarihan. Yan yung una. At pinakita ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, hindi pa muna tayo sa Panginoong Hesus, no? Dito po muna tayo sa sa God the Father. Let's say. Or general attributes of God. Omnipotent, pinakita niya ito sa maraming bagay. Maybe sa creation, na mula sa wala, nilikha niya ang mundo sa pamagitan ng salita. No? Una yan, omnipotence. Ibig sabihin, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Okay? Pero ang Diyos, actually, hindi siya kayang gawin. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi niya kayang i-contradict yung kanyang katangian, yung kanyang kabanalan. Hindi niya kayang magkasala. So, pag kami harap sa inyo, ina-argument kasi ito ng mga tao na kung ang Diyos mo, omnipotent, kaya niya gawin ang lahat ng bagay, ibig sabihin pala, kaya niyang gumawa ng napakalaking bato na hindi niya kayang buhatin. Familiar kayo sa ganong argument? Yon. May problema yung ganong klaseng argument. No. So, omnipotent. Ikalawang attribute ng Diyos is omnipresence. Omnipresence, ibig sabihin, nasa lahat siya ng dako, nasa lahat ng panahon. Ibig sabihin, pag maghiwalay-hiwalay tayo ngayon, nasa atin pa rin ang Diyos. Kahit si Nanay Imelda, nasa Italy siya, pero kasama niya ang Diyos. Nasa Pladoy tayo, pero kasama pa rin natin ang Diyos. Yung pang ang Diyos, no? Nasa lahat siya ng dako, hindi lang siya nasa lahat ng dako, nasa lahat siya ng panahon. So sa paningin ng Diyos, walang 2020, 2025, walang 2000 BC, walang 2030, lahat yan nasa harapan niya. Nasa labas siya ng oras. Amazing po ang Panginoon, no? So, omnipresence. Ikatlo po is omniscience. Ibig sabihin po ng omniscience is, alam niya yung lahat ng bagay. Wala siyang hindi alam.
Alam niya lahat ng bagay. No? Okay. Additional attributes of God na nalista ko rin po rito is yung holiness. Holiness. Pag walang ibang banal maliban sa Diyos. Walang ibang banal maliban sa Diyos. Kaya lang po tayo nagiging banal dahil nasa atin po ang banal na spirito. Amen po ba? Ayan. Nandyan din po yung love, goodness, and mercy, and justice. Yung absolute justice po. Nasa kamay po yan ng Panginoon. Because He is God, He is Lord, but also He is a judge. Ibig sabihin, kung hindi man natin makuha or makita yung justice sa panahon ngayon, isa-serve pa rin yan ng Panginoon. Totoo po yan. Isa-serve po pa rin yan ng Panginoon, yung justice na yan. At walang pwedeng umano sa Kanya, walang pwedeng manulsol sa Kanya regarding dyan. So yan po yung mga attributes of God. Now, punta po tayo sa storya at kung paano pinakita ng Panginoong Isus ang Kanyang pagka-Diyos. Sa Marcos chapter 2, verse 5, may kita natin that Jesus forgives sins. No? When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Nandun po yung mga tao, nandun po yung mga eskriba. Yung eskriba nagulat. They have taken aback. Nashock sila, pero hindi nila sinabi hindi nila sinabi. Sa isip lang nila yun, pero siguro nakakunot na yung noon nila. Itong taong to, blasphemy. No? Binablasphemy niya ang Diyos. Ibig sabihin, binabastos niya ang Diyos. Tingnan natin. Ito, verse 6. May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautosan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Tama ba sila o mali sila? Actually, tama sila. Diyos lang po ang makakapagpatawad ng kasalanan. At the fact na si Jesus nagpatawad ng kasalanan, it's either wala siya sa sariling katinuan or Diyos nga talaga siya. Mababasa po natin sa Isaiah chapter 44 verse 22, ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad, ikay manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Pinapakita po rito na Diyos lamang po ang nagpapatawad ng kasalanan. Bakit po kaya sobrang nasyok itong mga skriba na to? Sobra silang nasyok, nagulat, at maybe na-offend dahil sa relihiyon ng kanilang mga ninuno, bago patawarin ng kasalanan, kailangan mo ng isang buong tupa. Itong tupa na to, ang tagal mong pinastol, pinataba, inalagaan, kailangan yung tupa walang bahid kasalanan. No? Itong tupa na to kailangan nasa tamang edad. Sa bawat kasalanan, meron kang ihahandog. Merong pantaunang kasalanan, ay pantaunang handog, merong mga insenso, and etc. Tapos sa isang iglap, itong paralyzed man na to, biglang pinatawad sa kasalanan. Nakahiga, walang inuusal sa bibig. Nakita lang yung pananampalataya, pinatawad na. They are offended. All their lives, marunong silang maghandog. Alam nila yung A to Z ng paghahandog. They are the experts. Meron silang right na ma-offend. No? Pinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos sa storya na to, especially, nung nagpatawad siya ng kasalanan. Maraming pinagaling ang Panginoong Hesus, pero iilang istorya lang po sa Bible yung pinatawad niya yung kasalanan. At least yung marerecall ko siguro is tatlo. Yung tatlo, si Maria, tapos yung babaeng, yung lalaki nandun sa templo, yung sabi, huwag ka na magkakasala para, kung magkakasala ka, mas malala pa yung mangyayari sa'yo. Pinatawad niya. At itong lalaking to, at least yun lang yung nare-recall ko right now sa aking mind. Marami siya pinagaling, iba't ibang klase sakit, pero bilang lang po yung pinagaling, yung masabi natin na yung story ay nagpatawad siya ng kasalanan. No. Ikalawa, Jesus knows everything. Sa 6 to 8, sabi rito, ayun, sa verse 8, alam na ni Jesus ang kanilang iniisip. No? Kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas... Ayun. So, si Jesus, tignan ka lang niya sa mata, alam na niya iniisip mo. Actually, kahit hindi ka niya tignan sa mata,
Alam na niya talaga iniisip mo. Nasa malayo ka pa lang, alam na niya ang iniisip mo. Kaya yung mga taong nagbabalak sa kanya ng masama, nalaman din ng Panginoong Hesus. Sa John chapter 2, 23-25, alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem na si Jesus, marami ang naniniwala sa kanya nang makita nila himalang ginagawa niya. Verse 24, subalit hindi pa rin niya pinagkatiwala ang sarili niya sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. No? Ito, piyesta to ng Pasko eh. Ang daming tao na ito, million po ito. Yung nagtipon sa Jerusalem nung time na ito. Pero sabi, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. No, hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ano yung pinakita dito ni Jesus? Pinakita po niya yung katangian ng Diyos na omniscience. Alam niya ang lahat ng bagay. Again, either Diyos siya o nagpapanggap lang siya na si Rudy Baldwin. No? Or maybe si, ano ba to? Sino ba yung sikat na pinapaniwalaan hanggang sa panahon ngayon? Yung mga predictions niya, dating-dati pa. Nakalimutan ko na. Nostradamus. Yung mga yun, mga generic. So Jesus is specific. Amen po ba? So again, hindi ka pwedeng pumunta sa gitna. Either totoo ba siyang Diyos o peke siya. Hindi ka pwedeng pumunta sa gitna. No? Pinakita niya po ang kanyang pagka-Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Jesus heals and restores. Sa Mark chapter 2, 9-12. Alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko? Pinapatawad ng iyong mga kasalanan o ang sabihing, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao, ito title to, anak ng tao ha. Baka isipin nyo, tignan nyo yung Bible nyo, anak ng tao. Anong pagkakasulat dyan? Capital, di ba? Anak ng tao. Pagka ganyan po, ibig sabihin po niya, hindi po yan si Adan. Hindi po yan anak ni Adan. Anak ng tao po is title po ito ng Mesiyas. May kita po natin yan sa sa Daniel. Next time, hanapin ko specific ng verse, pero sa vision ni Daniel, nakikita nyo yung anak ng tao na buwababa mula sa langit. So ito pong anak ng tao, title po ito ng Mesiyas. So this is a divine title. Hindi lang po ito bilang son of man siya. No? So, upang makita, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Pinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng omnipotent power na magpagaling. No? Na-restore yung limbs. Na-restore yung muscle or maybe yung nerves nung paralitiko. Pag ang isang tao po matagal ng paralitiko, yung kanyang muscle talaga is kinakain ng sarili niyang katawan yan. Agree ba kayo dyan? Pag ang muscle hindi ginagamit yan, iimpis yan. No? Yung mga ugat mo, nawawalan na siya ng saysay. Kasi hindi na nagpo-flow yung proteins, properly yung dugo, and etc. Kaya sabi nila, nagiging lantang gulay. Nagiging lantang gulay. As if you are good as dead. You are good as dead. So dito, yung pinakitang kapangyarihan po ng Panginoong Hesus, na-restore niya yon. Dinampot niya yung sarili niyang pinaghihigaan ng maraming taon at umuwi. Ibig sabihin, ni-restore ng Panginoong Hesus, pinagaling niya itong lalaking to. Ngayon, meron po akong katanungan sa inyo, mga kapatid. The same na bagay na tinanong ng Panginoong Hesus. Ay, napunta ako sa Mateo. Ito. Sa verse 9, ito po yung same na tanong na gusto ko sa inyong itanong. Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitikong pinatawad ang mga kasalanan mo o ang sabihin tumayo ka at bitbitin ang iyong higaan at lumakad ka? Tanong ko sa inyo, ano yung mas madaling sabihin doon? Ano yung mas madaling sabihin? Okay.
Pinapakita rito ng Panginoong Hesus na more than sa pagpapagaling ng physical yung kaya niyang gawin. Okay? More than sa physical. Ganito kasi, mas madaling sabihin yung pinapatawad ka na sa kasalanan. Agree ba kayo? Sasabihin ko kung bakit. O, JJ, sinendan na kita sa GCash mo ng 10,000. Pero wala kang ebidensya na sinendan ko siya. Wala kang ebidensya. Uuwi siya, pagtingin niya wala pala. Nabilib kayo sa akin, sinendan ko siya, pero wala namang ebidensya. Mas madaling sabihin yun. No? Pero para ipakita ng Panginoong Hesus, yung authority niya, para hindi lang siya fake news, sinabi niya yung pinatawad na kita sa kasalanan, pero hindi lang yon, tumayo ka rin dyan. Amen po ba? Si Jesus, hindi lang siya nagpapakita sa pamagitan ng salita, may demonstration of power. May demonstration of power. So, sa storya po nito, pinakita ng Panginoong Hesus na siya'y nagpapatawad ng kasalanan, alam niya lahat ng bagay, at siya'y omnipotent, may kapangyarihan na magpagaling. Hindi ba siya Diyos? Mag-usap po tayo, siya po ay Diyos. Naalala ko po, yung sinabi po ni Pastor PJ last week, yung belief natin or yung faith natin sa absolute na pagka-Diyos ng Panginoong Hesus is essential for our salvation. Actually, medyo mabait pa yung salitang essential eh. It is life or death. Mga mahal ko kapatid, alam niyo po ba kung sino yung tinatawag na Antichrist? Kala po ba natin nag-aantay pa tayo ng 666 para sa Antichrist? Alam niyo po ba, sinasabi po sa 1 John, na ang Antichrist ay tinatawag na kaaway ng Diyos? Alam niyo po ba ang ginagawa ng mga kaaway ng Diyos? Ang ginagawa po ng kaaway ng Diyos, hindi po kinikilala si Jesus kung sino siyang talaga. Hindi po iniluluklok ang Panginoong Hesus kung saan dapat siya nakaupo. Hindi po binibigay sa Kanya yung karangalan bilang kaisa-isa at minamahal na anak ng Diyos. May kita po natin, lahat po ng relihiyon, paniniwala sa buong mundo ang inaatake ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. At mag-iisip ka. No? Right now po, sa mundo, ang pinaka-persecuted na belief or religion sa mundo is Christianity. Christianity po, especially mga legit po ng mga Christians. Right now po, sa Syria, nagkakaroon po ng revival. Tinothrow out na po nila yung belief po ng Islam, no? Sabi nila, they are fed up, pagod na sila, ayaw na nila. Sobrang laki po ng paglago po dyan ng Christianity. Ngayon po, they are being persecuted. Yung mga Syrian Christians. No? Ang history po ng Syria, sila po yung mga Persians. So, yung nagpalaya po sa Israel, or yung nagpabalik po kila Nehemiah, papunta sa Jerusalem is mga Persians po yan. Sila King Darius, etc., etc. So, meron po silang history po talaga sa Bible na mababasa po natin. Okay. Kaya po, pag ang isang paniniwala, kahit sabihin nila meron silang same Bible, pag ang kanilang paniniwala sa Jesus is less than or equal to a prophet only, or equal to a sugo only, or equal to an angel only, you know kung ano yung mga yon. They are as good as Antichrist. They are actually Antichrist. Because hindi po nila pinapaniwalaan na si Jesus ay kaisa-isang anak ng Diyos. Pakinggan niyo ako mabuti. Kung si Jesus ay propeta lamang, kung si Jesus ay sugo lamang, bakit kaya hindi na lang si Abraham yung namatay para sa atin? He is the father of all nations. He is the father of faith. Bakit kaya hindi si Moises na lang yung namatay para sa atin? Are you with me? He should be God para mamatay ng may pakinabang. He should be God para yung kanyang kamatayan ay tumubos sa kasalanan ng lahat. He should be God. And He is God. He is not just an angel. Meron po yung mga naglilibot-libot po rito, kumakatok po sa ating mga bahay, at nasa mga mataong lugar na may stunting ganon, ang paniniwala nila si Jesus ay anghel lamang. Isipin niyo po yung blasphemy na yun. Masipag sila mag-share pero sa maling paniniwala.
Jesus, angel, panganay na anghel. Jesus, sugo lamang. Jesus, propeta lamang. Jesus, tao lamang, mabuting teacher. Walang sino mang taong kagaya ni Jesus. Walang sino man. Si Jesus, predicted na po kung paano siya ipapanganak, saan siya ipapanganak, ano yung magpapanganak sa kanya. Walang sino mang propetang ganun. And even po, ang absolute and last prophet ng hindi niya pa rin alam kung meron siyang assurance of salvation. Buti yung katabi mo, may assurance of salvation siya. Hindi niya po alam kung saan siya ihahantong ng kanyang Diyos. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Hindi niya alam. No, pero para sa kanila, absolute yung salita nung kanilang propeta. And si Jesus is less than that kind of person. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Jesus is God. Pinapakita po ng Panginoong Yesus ang kanyang pagka-Diyos. Pinapakita po niya. Ngayon naman po, tignan po natin yung demonstration naman ng kabutihan ng Panginoong Yesus. The goodness of Jesus. Nagpakita po siya ng kabutihan towards the paralytic man. Towards the friends of the paralytic man and towards the doubting scribes and towards the audience or listeners. Nagpakita po siya ng kabutihan. Unahin na po natin yung mga scribes. Nasabi ko po sa inyo, na ito nga po mga scribes ay masugid po sila sa relihiyon nila. Masugid po sila sa pag-aaral ng Torah. I would argue, kabisado po nila ang Torah. No? Ibig sabihin po ng Torah yung first 5 books. Pag sinusulat po nila yung salitang Yahweh, hindi po nila yung mabigkas. Tayo nabibigkas natin, hindi tayo scribe, hindi tayo Israelita. Hindi po nila kayang bigkasin yung salitang YHWH. Hindi po nila yung kaya. Kaya kahit isulat yung kumpleto niyan, hindi po nila yun kayang gawin. Kaya ang ginawa po nila dyan is, sinusulat po nila is Lord Adonai. Yung pala, Adonai. Ginagawa na Adonai or capital na Lord. Yun na po ginagawa, no? So, pinakita ng Panginoong Isus yung kanyang kabutihan sa mga scribes na to. Hindi po iniinis ni Jesus yung mga scribes. Hindi po niya pinapahiya. Hinayaan niya po na ipakita niya yung power niya to forgive at magpagaling para itong mga scribes naman na ito magkaroon naman ng chance na manampalataya. Yan. Ikalawa, dito muna mag-focus sa mga nasa baba. Towards the audience and listeners. Pinakita rin po ng Panginoon Jesus yung kanyang kabutihan sa mga audiences na sa gayon sila rin naman po ay manampalataya or maniwala. Actually, sila nga po ay namangha. Sa verse 12, yan. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos. Namangha, nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Namangha sila. Namangha sila. Yan. Yung po yung demonstration ng Panginoon ng kanyang goodness. Sa panahon ngayon, nangyayari pa rin po ba ito? Opo, nangyayari pa rin po ito. May mga pinapagaling po ang Panginoon, no? At pinapakita rin po ng Panginoon ng kanyang goodness kahit hindi siya mag-demonstrate ng healing and ng forgiving of sins sa panahon na yon, ipapakita niya pa rin po ang kanyang goodness sa pamagitan ng pag-share ng Word of God sa mga taong yon. Amen po ba? At sa panahon ngayon, ito po yung laganap. Marami pong nagpipreach. Marami pong nagpipreach. At the fact na nakaupo ka ngayon sa kinaupuan mo, pinapakita na po ng Diyos ang kanyang kabutihan sa buhay mo. Kasi you are able to listen and you are able to respond. May kalayaan kang mag-respond sa gospel. Sapagkat yung mga nasa Muslim countries, Arabic countries, wala silang almost choice. Kasi pagka, kunyari, tatay mo, masugid. Nanay mo, ganun din. Mga kapatid mo, yung pangalan mo nga, pang-Islam na nga yung pangalan mo. Tapos mananampalataya kay Jesus, almost wala kang choice. Almost wala kang choice. No? Kaya, pinapakita po ng Panginoon, meron po tayong kalayaang mag-respond.
Ngayon, focus po tayo ngayon sa mga kaibigan ng paralitiko. Tignan natin yung next slide dyan. Medyo dulong slide. Impact of godness and goodness of God to the friends. Doon tayo sa friends. Yan. Okay? Basahin nga muna natin. Chapter 2, verse 2. Talon tayo sa dulo. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus, kaya't dahil sa dinami-dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at binaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Na-imagine nyo, no? So, ganyan po itsura niyan. So, mayroon po kasi silang hagdan, yung mga bahay po dyan sa Kanaan, ay sa Galilea, meron pong hagdan yan, tapos sa taas, again, doon nga po sila nag-i-store ng mga gamit, doon sila nagsasampay and ng all ng mga ano nila, no? Okay. Umakyat po sila at binakbak po yung bubong. Ang itsura po ng bubong dati is gawa sa mga pinatuyong halaman, pinatuyo, tapos may mga kahoy, pinatuyo, tapos sa pinakatap niyan, merong pong mud para hindi po manunuot or tatagos man kung ano man tubig. Saka insulation din po nila yun sa init. So may mud po yan sa ibabaw. Ngayon, para nila mabuksan yan, kailangan po nila bakbakin yung mud na yon, yung clay na yon. Sa kanila, i-reveal yung baba. No, bubuksan nila yung mga dayami doon and all. No? Okay. Yan po itsura. So dito, ang impact po ng kabutihan ng Panginoon sa kanila is, again, dinala niya nga yung kanilang paralisadong kaibigan. Maaring itong mga magkakaibigan na to, 4 na magkaibigan na to, ay kilala nila si Jesus. Kasi nirefer nila yung kanilang kaibigan eh. No? Agree ba kayo doon? Kilala na nila marahil si Jesus. Maaring nakapakinig na sila kay Jesus or maaring meron silang karamdaman. Maaring isa rito yung ketongin. No? Pinagaling ng Panginoong Hesus. Maaring nakapakinig na nga sila ng turo ng Panginoong Hesus, pero ito yung sigurado. Mahal nila ang kanilang kaibigan upang dalhin ito kay Jesus. May kabigatan po ang isang full-grown man. Yung mag-effort sila, mag-usap-usap sila para dalhin ang taong ito, ang kaibigan nila kay Jesus. Isa po itong katibayan na mahal sila. Mahal nila ang kaibigan nilang ito. Kaya po, yung mga nagdala po sa atin sa lugar na ito, yung nag-lead po sa atin kay Jesus, mahal po tayo ng mga kaibigan natin na yan. Na? Mahal po tayo ng mga kaibigan natin na yan. Kung bakit po tayo in-invite para matagpuan ng Panginoong Hesus, mahal po tayo ng mga taong iyan. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Gusto ko rin pong bigyan ng pansin yung big faith na binabanggit dito. Kung bakit kaya sila na-branded ni Jesus as mayroong malaking pananampalataya. Sa verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Ulitin ko. Nung makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, nag-isip ako, Panginoon, paano mo po nasabi na malaki yung pananampalataya nila? Dahil po ba si kaibigan A merong 25% na pananampalataya, si B merong 25%, may 25, naging 100% yung faith nila, naging malaki yung faith nila dahil 4 sila. Yun po ba? May nakita rin minsan si Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya. Ilan yun? 12 yun. 12 na disciples yun. No? Ibig sabihin po, paano ba na ipapakita ang malaking pananampalataya? Sabihin niyo po, paano po, Pastor? Ayan. Okay, sabihin ko na. Napapakita po ang malaking pananampalataya sa pamagitan ng pagte-take action. Hindi lang basta take action, radical, bold, take action. Out of the box, take action. Yan po. Diyan po natin mapapakita yung napakalaking pananampalataya. Yung parang hindi ina-expect ng Diyos, though alam niya naman,
Hindi niya na-expect pero yun yung gagawin mo. Hindi niya na-expect pero yun yung sasabihin mo. Hindi niya na-expect pero yun yung isasacrifice mo. So ito, hindi na-expect ng Panginoon na may magdadala. Okay na, may nagdadala naman eh. Pero yung iakit sa bubong, tapos magbubutas ng bubong para ibaba ng dahan-dahan, that is radical. That is out of the box. That is out of the rope. Literal. Matatandaan din natin yung isang babaeng taga-Tiro, no, nung naglalakbay si Jesus. Sabi ng babae, Panginoon, pagalingin mo po ang aking anak na babae. Sabi ni Jesus, hindi dapat ibigay sa aso ang para sa mga anak. Ang purpose po kasi noon, yung pinaka-mission ni Jesus is para sa Israel talaga. No, para sa Israel. Ngayon, na-amaze siya sa faith na itong babae na to. Ang sabi ng babae, na-amaze siya sinabi ng babae, ang sabi ng babae rito ay, kahit din po ang mga aso, nag-aabang na mga mumo galing sa nalalaglag sa lamesa. No, so nakita yun ni Jesus, na-amaze siya. Na-amaze siya. Yung po ang ibig sabihin na magkaroon ng napakalaking pananampalataya. Radical faith. Nagtitake action ka. Unexpected yung move mo. You are being moved because of your faith. Ang faith ay hindi dormant. Ang faith ay hindi steady. Ang faith ay moving. Ang faith ay growing. Ang faith ay kapaki-pakinabang. Use your faith. Yun po, kaya po sila nagkaroon ng radical na faith. Those with radical faith are ready to see miraculous works of God. Amen. And finally, punta po tayo sa paralytic. The impact of godness and goodness of Jesus to the paralytic. He received the grace of Jesus through the faith of his friends. Totoo po ba ito? Tignan natin. Sa chapter 2 pa rin, verse 5. Ito. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya po ito ng mga kaibigan, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. No? Dahil po sa laki ng pananampalataya ng kanyang mga kaibigan, tumanggap po ng biyaya itong paralitiko. At maraming tao sa buhay natin kailangan din po ng biyaya. Kailangan din po ng kapatawaran, kailangan ng kagalingan. Be a friend to them. Lead them to Christ. Sa pamagitan ng malaking faith mo, i-lead mo sila kay Jesus nang sila'y tumanggap din ng biyaya. Nung natagpuan na niya, finally si Jesus, he believed in his heart. No? He believed in his heart when he listened to Jesus. He received not just healing, but forgiveness of sin. Pumunta siya doon para makalakad, makatayo, ma-claim back ang kanyang buhay. Pero, ang kalooban pala sa kanya ng Panginoong Hesus is more than that. Ito yung pagalingin yung kanyang spiritual na karamdaman. Ito yung i-revive yung kanyang patay na spirito. Ito pala ay yung para ma-born again siya muli. May tanong ako, ano ang gusto nyo? Ano ang gusto nyo maging? Maging kaibigan o maging paralitiko? Sino gusto maging kaibigan? Sino gusto maging paralitiko? Wala. Sino gusto maging kaibigan? Amen. Sino gusto maging paralitiko? Wala. Sino gusto maging paralitiko? Wala talaga. Kahit ako, ayoko. Pero alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, that we are all like this paralyzed person? Spiritually, we are dead. Hindi tayo makakilos. Hindi tayo makaimik. We are as good as dead. Ang mga paralitiko, they are as good as dead. Tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Tayo ay numb, walang pakinabang. Ang taong paralitiko, kahit tampal-tampalin mo yung hita niyan, wala yung pakiramdam. Especially yung paralyzed talaga. No? One point in our lives, we are like this paralyzed person. We are dead spiritually. We cannot move. We cannot worship God. Hindi natin siya mapakinggan. Hindi tayo makapagpuri sa Diyos. We are dead dahil sa ating mga kasalanan.
until we met Jesus. This Jesus healed us and forgave our sins. So, kagaya rin po tayo ng lahat ng mga lahat tayo ay mga kagaya ng paralitiko na yon. So, hindi po ito patungkol sa isang taong may karamdaman, ito rin po ay patungkol sa akin at sa iyo. Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, tayo po ay mga patay, tayo po ay mga paralitiko. Pero nung natagpuan po natin ang Panginoong Hesus, hindi lamang po tayo galing sa ating karamdaman, tayo rin po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. This is all because may nag-introduce sa atin sa Panginoong Hesus. Maging kaibigan ka sa iyong mga kaibigan. Maging totoo kang kaibigan. Kailangan din nila na mag-i-introduce sa kanila sa Panginoong Hesus. Maraming tao, hindi nila kayang lumakad papunta kay Jesus. Itong paralitiko, hindi niya kaya, imposible. No? Pero may mga tao rin naman kinakatagpo si Jesus. No? But most of us are like this paralyzed person. Tayo lamang po ay nakatayo ngayon dahil may nag-introduce sa atin na kaibigan. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Pinamalas niya ang kanyang pagka-Diyos at kabutihan upang tayo'y manampalataya sa Kanya. The very reason kung bakit nagpapakitang gilas ang Panginoong Hesus sa mga himalang ito ay upang ipakita niya ang kanyang pagka-Diyos at kanyang kabutihan, at sa pagpapakita niyang iyon, manampalataya tayo sa Kanya. Manampalataya tayo sa Kanya. Ngayon, ito ang aking iiwanang katanungan sa inyo. Ano ang impact sa'yo ng goodness and godness ni Jesus? Ano ang impact sa'yo? Ang impact ba sa'yo nito? Pastor, dahil napakinggan ko to, gagawin ko pa rin yung dati kong buhay. Nakaupo pa rin ako. Hindi pa rin ako mag-share. Hindi pa rin ako mag-i-invite. Ang impact sa akin, Pastor, hindi pa rin ako magde-devotion. Pag ganun ang impact sa'yo, impacto tayo niyan. Impacto, walang impact. Kasi, ano naging impact sa mga tao? Yung lumpo tumayo, nagpuri sa Panginoon. Umuwi sa bahay, siguro para sharean niya yung pamilya niya. Dinampot niya yung kanyang Uy, pwede pala sumandal dito, no? Naging komportable ako. First time ko to, ha? Thank you, ha? Ayan. Nawa ang maging impact sa atin nito ay mabago ang ating buhay at gamitin ang ating buhay para mabago naman yung buhay ng iba. Tumayo po tayo sa oras na ito. Sa oras na ito, sa lugar na to na meron ka pa ring doubt tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Kung meron ka pa rin sa puso mo na naiisip mo na hindi ko pa rin siya pinapanampalatayanan ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ito yung panahon na iaalay mo, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Siya ay Diyos, siya ay buhay, at karapat dapat siyang pag-alayan ng buhay. Kung meron din sa lugar na to na nahihiya kang mag-share, nahihiya kang maging isang tunay na kaibigan sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, ito ang oras na tumanggap ka ng katapangan mula sa Panginoon. Tinanggap mo na ang Kanyang salita. Kung bukas ang iyong puso na tinanggap iyon, ito ay tutubo. Ito ay mamumunga, tig-30, tig-60 at tag-100. Sa nagtatanim, hindi mahalaga ang tanim. Ang mahalaga ang bunga. Hinahanap ng Panginoon ang bunga. Ang mga tunay na tumanggap ng salita ng Diyos at nagkaroon to ng impact sa kanila, magkakaroon to ng bunga. Tayo po'y manalangin. Jesus, you are God. We will proclaim, we will declare on the top of our lungs, O God, Jesus, you are God. You created everything from nothing. You created everything from a word, O God. From word. Verbo, O God. You are the Word. In the beginning was the Word.
You created a new being in us. We are a new creation dahil nakipag-isa kami sa iyo, Panginoong Jesus. You are continuously creating from nothing to something, Panginoon. You are God. You know everything, O Jesus. You know my weakness. You know our strength, Panginoon. You know, Panginoon, our destiny. It is with you, O Jesus. Hindi ka namatay ng walang kabuluhan, Panginoon. Sapat ang iyong ginawa. Ikaw ay walang sala, kaya kami ay maaari na rin mapawalang sala. Jesus, you are God. At dahil ikaw ay Diyos, kami hahayop. Kami mamumuhay, Panginoon, ayon sa iyong pagkatawag sa amin, sapagkat karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong nire-require sa amin. O Diyos, we are amazed, Panginoon. Kami namamangha sa iyong kabutihan. Dahil ikaw ay Diyos, nais rin po, ka rin po namin ipakilala sa aming mga mahal sa buhay. Sa aming mga kapitbahay, mga kaibigan, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na sa aming paghayo, kasama ka namin, Panginoon. Kaya't hindi kami matatakot, O Diyos. At sa pag-step up namin sa faith, ikaw'y magpapakita ng mga dakila mong gawa, ng mga himala, Panginoon. Mga himala mo, Panginoon. Kaya akin, Diyos, sa iyo po pinagkakatiwala, mga kapatid kong ito. Ikaw po mag-ingat, sumama sa kanila, tumulong sa kanila, Panginoon, na sila'y makalakad sa isang buhay na kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Magparanas ka, magpakilala kang lagi, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Hindi lamang po sila, Panginoon, ngunit gayon din po yung mga kapatid po namin na nawawala-wala ngayon, nangihina, Panginoon. Gamitin mo po kami upang sila'y lumakas, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ma-restore sila sa iyong sarili. Maraming po salamat. Amen at amen at amen. Ako po na po ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.